Overwhelmed? Finding hope and help for anxiety and depression. Welcome to Truthfully Yours. Anxiety and depression are common struggles, and it's okay not to be okay. Today, we're exploring how Christians can provide support and resources for those facing mental health challenges, offering hope and practical help. Ang pagkabalisa ay isang pakiramdam ng pag-aalala, hindi mapakali o hindi mapalagay, karaniwang tungkol sa isang kaganapan o isang bagay na may hindi tiyak na kinalabasan. Ang depresyon ay isang mood disorder na nagdudulot ng isang patuloy na pakiramdam ng kalungkutan at pagkawala ng interes. Ang mga sintomas ay maaaring kabilangan ng una, pagkabalisa, labis na pag-aalala, hindi mapakali, kahirapan sa pagtuon, at pisikal na sintomas tulad ng mabilis na tibok ng puso at pagpapawis. Kalawa, depresyon, patuloy na kalungkutan, pagkawala ng interes sa mga aktibidad, pagkapagod, mga pagbabago sa gana o pagtulog, at mga damdamin ng kawalan ng halaga. Factual claim, ang pagkabalisa at depresyon ay mga magagamot na kondisyon at ang paghingi ng tulong sa isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Mahalagang tandaan na ang mga hamon sa kalusugan ng isip ay hindi isang tanda ng espiritual na pagkabigo. Ang mga ito ay mga medikal na kondisyon na nangangailangan ng pangangalaga at suporta. The Bible acknowledges the reality of suffering and offers hope and comfort in times of distress. Psalm 34:18 says, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." This verse assures us that God is close to those who are suffering and offers them His comfort. Matthew 11:28-30 says, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Jesus invites us to come to Him with our burdens and promises to give us rest. The Psalms are filled with expressions of lament and cries for help, demonstrating that it's okay to express our pain to God. Paano makapagbibigay ang mga Kristiyano ng suporta at mga mapagkukunan para sa mga humaharap sa pagkabalisa at depresyon? Action number 1, maging naruroon at makinig. Mag-alok ng isang tainga sa pakinig at isang hindi mapanghusgang presensya. Ipaalam sa mga tao na nagmamalasakit ka at naroon ka para sa kanila. Action number 2, hikayatin ang paghingi ng profesional na tulong. Tulungan ang mga tao na makahanap ng mga kwalipikadong profesional sa kalusugan ng isip tulad ng mga therapist, tagapayo o psychiatrist. Action number 3, mag-alok ng praktikal na suporta. Magbigay ng praktikal na tulong sa mga gawain tulad ng pangangalaga sa bata, transportasyon o paghahanda ng pagkain. Action number 4, lumikha ng isang suportadong komunidad. Pagyamanin ang isang kapaligiran ng simbahan kung saan ang mga tao ay nakadarama ng kaligtasan na ibahagi ang kanilang mga paghihirap at tumanggap ng suporta. Action number 5, manalangin para sa pagpapagaling at pag-asa. Manalangin para sa mga nahihirapan sa pagkabalisa at depresyon na humihiling sa Diyos na dalhan sila ng kaginhawaan, pagpapagaling at pag-asa. Anxiety and depression are real and painful experiences, but they are not the end of the story. As Christians, we are called to offer compassion, support, and hope to those who are struggling, pointing them to the healing power of God's love. What do you think? How can we be better support those with mental health challenges? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.